Kung isa kang lalaki na higit 50 anyos at umiinom ka pa rin ng simpleng tubig araw-araw sa pag-aakalang ito ang nagpapanatili sa iyong kalusugan, maaaring ginagawa mo ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay. Dahil pagkatapos ng edad 50, ang malinaw at mukhang inosenteng baso ng tubig na iyan ay maaaring nagpapabagal ng daloy ng iyong dugo, umuubos ng iyong enerhiya, at tahimik na nagpapahina sa iyong pinakamahalagang organ, ang iyong puso. At oo, maging ang iyong pagkalalaki. Alam kong nakakagulat iyan, pero makinig ka dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng pananaw mo tungkol sa hydration magpakailanman. Ako si Dra. Elena Marisa Santos, isang urologist at men's health specialist na may higit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa at kakayahan. Nakipagtrabaho ako sa libu-libong kalalakihan na akala ay tama na ang lahat ng ginagawa nila. Kumakain ng malinis, nag-eehersisyo, umiinom ng maraming tubig, pero nahihirapan pa rin sila sa pagod, mahinang sirkulasyon, at bumababang lakas. Ito ang katotohanang walang nagsasabi sa iyo. Pagkatapos ng edad 50, hindi na naa-absorb ng iyong katawan ang tubig tulad ng dati. Maaari kang uminom ng kahit gaano karaming tubig, pero kung hindi ito magamit ng maayos ng iyong mga selula, hindi ka nagha-hydrate. Pinapadaan mo lang ito. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mas nakatatandang lalaki ang nakakaramdam ng pagod, pagkalito, at panghihina kahit na sila ay hydrated. Ngunit heto ang magandang balita. Sa pagdaragdag lamang ng isang simpleng mineral sa iyong pang-araw-araw na baso ng tubig, maaari mong muling buhayin ang daloy ng iyong dugo. Muling kargahan ang iyong enerhiya, at ibalik ang uri ng sirkulasyon at tibay na mayroon ka ilang dekada na ang nakalipas. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung anong mineral ito at kung bakit ang maliit na karagdagang ito sa iyong tubig sa umaga ay maaaring magparamdam sa iyong buong katawan na tila 20 anyos muli kahit na sa edad na 70. Manatili ka sa akin. Number Dodjong. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang science-backed health tip na idinisenyo para sa mga lalaking higit 50 anyos. At kung ang paksang ito tungkol sa pagpapabuti ng daloy ng iyong dugo at sigla ay mahalaga sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung paano ko mas mapapabuti ang susunod na video para sa iyo. Ngayong naiintindihan mo na kung bakit maaaring pinipigilan ka ng simpleng tubig, mas palalimin pa natin ang pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan pagkatapos ng edad 50. Dahil bago mo maayos ang problema, kailangan mong makita ang nakatagong katotohanan kung paano tahimik na binabago ng pagtanda ang paraan ng paggamit at pag-absorb ng iyong katawan sa tubig. Section 1. Ang nakatagong problema sa simpleng tubig pagkatapos ng edad 50. Noong nasa 40s ako, naniniwala ako na ang tubig ang pinakasimple at pinakaperpektong bagay na maibibigay ko sa aking katawan. Pinupuno ko ang aking bote, umiinom sa buong araw, at iniisip na tama ang lahat ng ginagawa ko. Pero may kakaibang nangyari habang tumatanda ako. Mas marami akong iniinom na tubig kaysa dati. Ngunit, palagi akong pagod. Mas madali nang manigas ang aking mga kalamnan. Mas mabilis kumupas ang aking focus. At ang aking sirkulasyon, lalo na sa mga pinakamahalagang bahagi, ay hindi na pareho. At nang makita ko ang parehong pattern sa aking mga pasyente, alam kong may mas malalim na nangyayari. Ang totoo, pagkatapos ng edad 50, ang iyong relasyon sa tubig ay lubos na nagbabago. Ang iyong katawan ay hindi na ang parehong mahusay na makina tulad ng dati. Ang mga bato na dating nagbabalanse sa bawat patak ay nagsisimulang mawalan ng katumpakan. Ang sistemang panunaw na dating walang kahirap-hirap na nag-aabsorb ng mga sustansya ay nagsisimulang bumagal. Maging ang pakiramdam ng pagkauhaw ay pumurol kaya hindi mo na gaanong nararamdaman ang uhaw kahit na desperado na ang iyong katawan para sa hydration. Ang mas malala pa, ang tubig na iyong iniinom ay hindi na tumatagos sa iyong mga selula tulad ng dati. Pumapasok ito, lumalabas ito, ngunit hindi ito nananatili kung saan ito pinakakailangan.
Ito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Ang simpleng tubig mismo ay hindi ka talaga kayang i-hydrate sa antas ng selula pagkatapos ng edad 50. Iyon ay dahil may kulang itong isang mahalagang bagay, ang mga mineral na may dalang karga ng kuryente. Kung wala ang mga mineral na iyon, ang iyong tubig ay parang kotse na walang spark plug. Nariyan ito, ngunit hindi ito makapagsisimula ng enerhiya. Ang tubig na iyong iniinom ay nagha-hydrate sa ibabaw, ngunit hindi ang mga selula na nagpapagana sa iyong mga kalamnan, utak at mga daluyan ng dugo. Isipin mong sinusubukan mong diligan ang isang tuyong espongha. Buhos ka ng buhos, ngunit sa halip na sipsipin ito, dumadaloy lang palabas ang tubig. Iyan ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag umiinom ka ng simpleng tubig pagkatapos ng edad 50. Ang balanse ng electrolytes, magnesium, sodium, potassium ay nagbago na. Mas marami kang nawawala sa pamamagitan ng ihi at pawis. Ngunit hindi mo napapalitan ng sapat. Kaya, kahit na sa tingin mo ay hydrated ka, ang iyong mga selula ay tahimik na dehydrated. Humihingal sila para sa kargang elektrikal na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan, kumilos, at maghatid ng mga sustansya. Ang tahimik na dehydration na ito ay maaaring magpakita sa mga banayad ngunit makapangyarihang paraan. Maaari kang makaramdam ng kaunting pagkatamlay, pagkatapos ng iyong paglalakad, mapansin na mas malamig ang iyong mga kamay at paa, o mapagtanto na ang iyong mga ereksyon ay hindi na kasing tigas o dalas. Hindi lang iyan pagtanda. Iyan ay ang iyong mga selula na nagmamakaawa para sa mas mahusay na hydration. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay umaasa sa mga mineral na ito na may karga upang mag-relax at lumawak. Ngunit kung wala ang mga ito, naninigas sila. Ang daloy ay bumabagal. Ang iyong puso ay nagtatrabaho ng mas mabigat. Ang iyong enerhiya ay kumukupas. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga lalaking higit 50 anyos ay hindi na maaaring umasa lamang sa tubig. Kailangan mong ibalik ang lakas ng iyong tubig tulad ng kung paano mo binigyan ng gasolina at lakas ang iyong katawan noong kabataan mo. Ang hydration ay hindi lamang tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa pag-andar. Ito ay tungkol sa paglikha ng uri ng panloob na kapaligiran na nagpapahintulot sa iyong mga selula na umunlad muli. Ngayon, maaaring nagtataka ka kung hindi sapat ang simpleng tubig, ano nga ba ang dapat mong idagdag dito? Dahil may isang partikular na mineral na gumaganap na parang natural na switch, na muling binubuksan ang iyong sirkulasyon at tinutulungan ang iyong mga ugat na mag-relax at lumawak, tulad ng ginagawa nila, ilang dekada na ang nakalipas. At iyan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod. Seksyon 2. Ang siyensya ng electrical hydration. Naaalala ko isang umaga, isang pasyente sa kanyang unang bahagi ng 60s ang nakaupo sa aking opisina na may hawak na bote ng tubig. Mukha siyang bigo. "Doktora," sabi niya, "umiinom ako ng 3 litro ng tubig araw-araw, pero pagod at matamlay pa rin ang pakiramdam ko." Anong nangyayari? Walang nakababahala sa kanyang mga blood test. Ngunit nang mas malalim kong tingnan, malinaw ang sagot. Ang kanyang katawan ay hindi kulang sa tubig. Ito ay kulang sa kuryente. At iyan ang nakatagong susi sa pag-unawa sa tinatawag kong electrical hydration. Nakikita mo, ang iyong katawan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga organ at tissue. Ito ay isang buhay na electrical circuit. Bawat tibok ng puso, bawat signal ng nerbiyo, bawat paggalaw ng kalamnan, kasama na ang mga kumokontrol sa daloy ng dugo at sexual na pag-andar, ay nakasalalay sa banayad na daloy ng mga electrical impulse sa iyong mga selula. Ang mga impulse na ito ay dinadala ng maliliit na particle na may karga na kilala bilang electrolytes, magnesium, sodium, potassium, at calcium. Kung wala ang mga ito, ang tubig ay parang telepono na walang baterya. Maaari mong ibuhos ang lahat ng tubig na gusto mo sa iyong sistema. Ngunit kung hindi dumadaloy ang kuryente, walang gumagana ng maayos. Noong nasa 20s at 30s ka, ang iyong mga selula ay puno ng karga. Ang komunikasyon sa pagitan ng iyong utak, puso, at mga daluyan ng dugo ay matalas at walang kahirap-hirap. Ngunit pagkatapos ng edad 50,
ang electrical balance na iyon ay nagsisimulang kumupas. Nagsisimula kang mawalan ng mas maraming mineral sa pamamagitan ng pawis, pag-ihi, at maging sa ilang mga gamot. Ang mga selyula na dating nagba-vibrate sa enerhiya ay nahihirapan na ngayong makipag-ugnayan. Mas mabigat ang pakiramdam ng iyong mga kalamnan. Nagbabago-bago ang iyong presyon ng dugo at nawawala ng ritmo ang iyong sirkulasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng tubig ay minsan ay nagpapadama sa iyo na bloated, ngunit hindi masigla dahil nagha-hydrate ito sa espasyo sa paligid ng iyong mga selyula. Hindi sa loob ng mga ito, kapag kulang sa electrolytes ang iyong katawan, para kang sumusubok na magpadala ng signal sa pamamagitan ng isang sirang kawad. Ang kuryente ay humihina, ang mensahe ay nagugulo, at ang mga sistema ng iyong katawan ay nagsisimulang magkamali. Ang iyong mga nerbiyo ay hindi nagpapadala ng malinaw na signal. Ang iyong puso ay tumitibok ng mas malakas, ngunit hindi gaanong episyente. Nakakalimutan ng iyong mga daluyan ng dugo kung paano mag-relax at bumukas. Ang electrical breakdown na ito ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit ang mga lalaking higit 50 anyos ay nagsisimulang makaranas ng mahinang daloy ng dugo, pagod, at mas mababang tibay. Ngunit dito nagiging kapana-panabik ang mga bagay dahil maaari mo itong ayusin sa pamamagitan ng pagdaragdag muli ng mga tamang mineral sa iyong tubig. Hindi mo lang hinahydrate ang iyong katawan, nire-recharge mo ito. Ibinabalik mo ang koneksyong elektrikal na nagpapagana sa bawat selyula, bawat kalamnan, bawat tibok ng puso. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang kumikislap na bumbilya at isang nagniningning muli, at kapag nangyari ito, isang pambihirang bagay ang sumusunod. Tumaas ang iyong enerhiya, lumilinaw ang iyong pag-iisip, at nagsisimulang dumaloy ang iyong dugo tulad ng dati. Iyan ang kagandahan ng electrical hydration. Ito ay simple, makapangyarihan, at nakapagpapabago ng buhay. Karamihan sa mga tao ay binabalewala ito. Ngunit dito nakatago ang sikreto upang maramdamang tunay na buhay muli. At kung nagtataka ka, kung aling mineral ang may pinakamalaking papel sa pag-recharge ng sistemang ito, ang isa na literal na nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas ng maluwag, ang sagot ay susunod na at maaaring ikagulat mo. Section 3. Ang numero 1 mineral na kailangan ng bawat lalaki na higit 50 anyos, magnesium. Kapag naiisip ko ang daan-daang lalaki na ginamot ko sa mga nakaraang taon, isang pattern ang laging lumalabas. Halos lahat sila ay kulang sa magnesium. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinakanapapabayaan na kakulangan na nakikita ko, lalo na sa mga lalaking higit 50 anyos. At magiging tapat ako sa iyo. Noong nagsisimula pa lang akong mag-practice ng medisina, hindi ko napagtanto kung gaano talaga kalakas ang mineral na ito. Ngunit habang mas pinag-aaralan ko ito, mas nakikita ko ang magnesium bilang tahimik na tagapag-alaga ng sigla. Ang mineral na nagpapanatiling relax sa iyong katawan, matatag ang iyong puso. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, isang retiradong bumbero. Malakas, disiplinado, at determinado. Lumapit siya sa akin dahil pagod na siyang maramdaman na 10 taon siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sabi niya sa akin, "Doc, ginagawa ko na ang lahat ng tama. Kumakain ako ng malinis. Nag-eehersisyo ako. Umiinom ako ng tubig, pero pakiramdam ko tensyonado ako palagi. Naninigas ang mga kalamnan ko at parang hindi ako makapag-relax kahit sa kwarto." Ang kanyang presyon ng dugo ay tumataas, mababaw ang kanyang tulog, at nawala na sa kanya ang pakiramdam ng kalmadong lakas na dati niyang taglay. Ang problema ay hindi ang kanyang pagsisikap. Ito ay ang kanyang magnesium. Ang magnesium ang tinatawag kong relaxation mineral. Ito ay responsable para sa higit sa 300 biochemical reaction sa katawan. At isa sa pinakamahalagang trabaho nito ay ang tulungan ang iyong mga smooth muscle, ang mga bumabalot sa iyong mga ugat na mag-relax. Kapag hindi makapag-relax ang mga kalamnan na iyon, nananatiling masikip ang iyong mga daluyan ng dugo. Para kang nagmamaneho na nakapreno. Maari mong mas diinan ang pedal, ngunit hindi mo kailanman maaabot ang buong bilis. Ang tensyon na ito, na tinatawag na vasoconstriction, ang nagpapabawas sa daloy ng dugo, nagpapataas ng presyo ng dugo,
at nililimitahan ang sirkulasyon sa mga lugar na pinakaumaasa dito, kabilang ang ari ng lalaki. Kapag napunan mo muli ang magnesium, para kang nag-flip ng switch. Bumubukas ang iyong mga ugat, bumababa ang iyong presyon ng dugo, at sa wakas ay nakakahinga ng maluwag ang iyong katawan. Mas malayang dumadaloy ang dugo, mas mahusay na gumagalaw ang oxygen, at biglang nagsisimulang makipag-ugnayan muli ang iyong mga selyula. Iyon ang dahilan kung bakit maraming lalaki na nagsisimulang magdagdag ng magnesium sa kanilang pang-araw-araw na gawain ay napapansin na mas malalim ang kanilang tulog, mas nakapahinga sa paggising, at nakakaranas pa ng mas malakas at mas matagal na erection dahil ang buong sistema ng vascular ay nagsisimulang mag-relax at gumana ayon sa disenyo nito. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga lalaki ngayon ay kulang sa magnesium. Ang modernong lupa ay naubusan na, tinatanggal ito ng mga processed food, at maging ang stress ay umuubos ng iyong mga reserba. Pagsapit mo sa iyong 60s, ang mga reserba ng magnesium ng iyong katawan ay madalas na kalahati na lamang ng dati noong kabataan mo. Ngunit simple lang ang solusyon. Idagdag muli ang magnesium sa iyong tubig. Pumili ng anyo na madaling maabsorb, tulad ng magnesium citrate o glycinate. Kalahating kutsarita lamang ng magnesium powder sa isang basong tubig tuwing umaga ay maaaring magpakalma sa iyong nervous system, magpabuti ng iyong mood, at magising ang malalim at matatag na enerhiya na nagmumula sa balanseng sirkulasyon. Hindi ito isang stimulant, ito ay isang pagpapanumbalik. Ito ay ang pag-alala ng iyong katawan kung paano gumana tulad ng dati. At kapag nagsimulang mag-relax ang iyong mga ugat, dumadaloy ang iyong dugo na may lakas at ritmo na hindi maikakailang parang kabataan. Ngunit hindi lang magnesium ang kailangan mo para makuha ang buong epektong ito. May isa pang mineral na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao sa loob ng mga dekada. Isang mineral na binansagang masama, ngunit kapag ginamit ng tama, ito ay isa sa mga pinakadakilang kaalyado ng hydration na maaaring magkaroon ang iyong katawan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Section 4. Sodium. Ang hindi nauunawa ang bida. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayo na ang sodium ang kontrabida, ang tahimik na salarin sa likod ng atake sa puso, mataas na presyon ng dugo, at manas na bukong-bukong. Dati, binabalaan ko rin ang mga pasyente tungkol sa asin. Iyon ang karaniwang payo. Bawasan ang asin at magpapasalamat ang iyong puso, ngunit habang parami ng parami ang mga lalaking higit 50 anyos na pumapasok sa aking opisina, na nakakaramdam ng pagod, pagkahilo, at panghihina sa kabila ng paggawa ng lahat ng tama, nagsimula kong mapagtanto na mayroong hindi tama. Marami sa kanila ay sumobra na, halos ganap na nilang inalis ang sodium sa kanilang dieta, at ang kanilang mga katawan ay nagbabayad ng halaga. Isa sa aking mga pasyente, si Juan, isang 60 taong gulang, na retiradong piloto, ay lumapit sa akin na nagrereklamo ng patuloy na pagkapagod. Siya ang tipo ng lalaki na ipinagmamalaki ang kanyang disiplina. Oatmeal para sa almusal, walang processed food, walang dagdag na asin, galon-galon ng tubig araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap na iyon, nakaramdam siya ng pagkahilo, katamlayan, at ubos na enerhiya. Mas mababa sa normal ang kanyang presyon ng dugo, naninigas ang kanyang mga kalamnan sa gabi, at sinabi niya na minsan ay parang kumakabog ang kanyang puso. Nang suriin ko ang kanyang dieta, agad kong nalaman, hindi siya nakakakuha ng sapat na sodium. Ito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga tao. Ang sodium ay hindi ang kalaban. Ito ang tagabantay ng tarangkahan. Kinokontrol nito kung paano gumagalaw ang tubig papasok at palabas ng iyong mga selyula. Kung walang sapat nito, hindi kayang panatilihin ng iyong katawan ang tubig na iyong iniinom. Magtatapos kang umiinom ng umiinom, ngunit mananatiling tuyo ang iyong mga selyula tulad ng pagbuhos ng tubig sa isang balde na puno ng butas. Ang tamang antas ng sodium ay tumutulong na mapanatili ang perpektong balanse sa pagitan ng likido sa loob at labas ng iyong mga selyula na tinitiyak na nananatiling malakas ang dami ng iyong dugo at mahusay ang iyong sirkulasyon. Ngunit hindi lahat ng sodium ay nilikha na magkakapantay. Ang pino at pinaputing table salt na matatagpuan
Sa karamihan ng mga processed food, ay inalisan ng bawat trace mineral na dating nagpapasustansya dito. Ito ay purong sodium chloride lamang, malupit, nakaka-dehydrate, at nagdudulot ng pamamaga. Ang susi ay ang paggamit ng unrefined salt, sea salt, o pink Himalayan salt, na naglalaman ng higit sa 80 iba't ibang trace mineral na nagtutulungan upang suportahan ang hydration at balanse. Isang kurot lamang ng natural na asin na ito sa iyong baso ng tubig sa umaga ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Binibigyan nito ang iyong mga selyula ng karga na kailangan nila upang magamit ang tubig na iyong iniinom na nagpapanatili sa iyong hydrated mula sa loob palabas. Kapag naibalik ang iyong mga antas ng sodium, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Nagiging matatag ang iyong enerhiya. Tumatalas ang iyong isip. At mas magaan ang tibok ng iyong puso. Hihinto ka sa pakiramdam na palagi kang naghahabol ng hydration dahil sa wakas ay alam na ng iyong katawan kung paano ito panatilihin. Maging ang iyong sirkulasyon ay bumubuti, mas mainit ang pakiramdam ng iyong mga kamay, mas maluwag ang iyong mga kalamnan, at bumabalik ang pakiramdam ng sigla. Ang sodium ay hindi lamang tumutulong sa iyong puso, tinutulungan din nito ang iyong mga daluyan ng dugo na manatiling nababaluktot at tumutugon. At kapag isinama sa magnesium, lumilikha ito ng isang synergy na nagpapahintulot sa iyong katawan na tunay na umunlad. Gayunpaman, may isa pang mineral na kumukumpleto sa ekwasyong ito, isang tahimik na kasosyo sa sodium na nagpapanatili sa lahat sa perpektong ritmo mula sa tibok ng iyong puso hanggang sa iyong presyon ng dugo. Ito ang nagpapanatili ng balanse, at kung wala ito, kahit na ang pinakamahusay na plano sa hydration ay maaaring masira. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Section 5, Potassium, ang tagabalanse. Noong una akong nagsimulang makipag-usap sa aking mga mas nakatatandang pasyente tungkol sa potassium, karamihan sa kanila ay mukhang naguguluhan. Hindi ba't iyan ang mineral sa saging? Tanong nila ng may halong tawa. At napapangiti ako dahil oo, mayaman sa potassium ang saging, ngunit ang mineral na ito ay higit pa sa isang katotohanan tungkol sa prutas. Ito ay isa sa pinakamahalaga ngunit pinakanapapabayaang susi sa sirkulasyon, enerhiya, at ritmo ng puso pagkatapos ng edad 50. Kung ang sodium ang tagabantay ng tarangkahan na nagpapahintulot sa tubig na pumasok sa iyong mga selyula, ang potassium naman ang tagabalanse na nagpapanatili sa lahat ng bagay sa loob na gumagana ng may perpektong pagkakatugma. Kung walang sapat nito, ang iyong buong sistemang elektrikal ay nagsisimulang magkaproblema. Hindi ko makakalimutan si Roberto, isang 72, taong gulang na dating engineer na bumisita sa akin ilang taon na ang nakalipas. Siya ay maselan sa kanyang kalusugan. Umiinom siya ng kanyang mga bitamina, nililimitahan ang asin, nananatiling aktibo, at sinusunod ang bawat gabay na mahahanap niya online. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng disiplinang iyon, palagi siyang nagrereklamo ng pagod, panghihina ng kalamnan, at kakaibang pakiramdam ng pagkabog sa kanyang dibdib. Pakiramdam ko ay lumulundag ang puso ko minsan, mahina niyang sabi. Ang kanyang presyon ng dugo ay pabago-bago, minsan mataas, minsan mababa. At ang kanyang mga pagsusuri sa sirkulasyon ay nagpakita ng mga senyales ng bahagyang paninigas sa kanyang mga ugat. Matapos suriin ang kanyang dieta, naging malinaw ang problema. Siya ay lubhang kulang sa potassium. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging karaniwan ang pagkawala ng potassium. Ang ilan dito ay nagmumula sa natural na pagtanda. Ang ilan ay mula sa mga gamot tulad ng diuretics at mga gamot sa presyon ng dugo. Maging ang labis na caffeine o pagpapawis ay maaaring maubos ito. Ngunit ang mas malaking issue ay ang modernong dieta mismo. Ang mga processed food ay puno ng sodium ngunit inalisan ng potassium. Ang balanse sa pagitan ng dalawang mineral na ito ang tumutukoy kung gaano kahusay mag-relax ang iyong mga daluyan ng dugo, kung paano gumagana ang iyong mga nerbiyo, at kung paano kumikilos ang iyong mga kalamnan, kasama na ang iyong puso. Masyadong kaunting potassium at nangingibabaw ang sodium, na nagpapahigpit sa iyong mga daluyan at nagpapataas ng iyong presyon ng dugo. Sapat na potassium at lahat ay kumakalma, nagiging matatag at dumadaloy. Ang potassium ay parang tahimik na konduktor ng iyong panloob na orkestra.
Tinitiyak nito na ang bawat tibok ng iyong puso at bawat pulso ng iyong mga ugat ay nangyayari sa perpektong ritmo. Tinutulungan nito ang iyong mga daluyan ng dugo na manatiling malambot at tumutugon, na pumipigil sa uri ng paninigas na humahantong sa pagod at mahinang daloy ng dugo. Kapag mababa ka sa potassium, maaari mong mapansin ang mga banayad na pahiwatig, paninigas ng kalamnan, hindi regular na tibok ng puso, o ang pamilyar na pakiramdam ng katamlayan na dumarating kahit na ikaw ay well-hydrated. Ito ay mga maagang senyales na wala sa balanse ang iyong sistema. Ang pagpapalit ng potassium ay hindi nangangailangan ng anumang sukdulan. Maaari itong maging kasing simple ng pagdaragdag ng mas maraming buo at hindi prinosesong pagkain sa iyong mga pagkain. Mga abokado, madahong gulay, beans, dalandan, at oo, kahit isang saging paminsan-minsan. Ngunit para sa maraming lalaki, lalo na sa mga madalas magpawis o umiinom ng mga gamot na umuubos ng electrolytes, maaaring hindi iyon sapat. Sa mga kasong iyon, inirerekomenda ko ang pagdaragdag ng maliit na dosis ng potassium chloride powder o isang electrolyte blend na naglalaman ng potassium, magnesium at trace minerals. Ihalo ang kalahating scoop sa iyong tubig pagkatapos ng pisikal na aktibidad o isang beses sa isang araw kung pakiramdam mo ay pagod ka. Ang layunin ay hindi upang bahain ang iyong sistema. Ito ay upang maibalik ang balanse. At kapag bumalik ang balanseng iyon, hindi maikakaila ang mga epekto. Nagiging matatag ang iyong presyon ng dugo, mas malakas ang pakiramdam ng iyong mga kalamnan, nagiging makinis at may tiwala ang tibok ng iyong puso, at nababawi mo ang tahimik na pakiramdam ng enerhiya na nag-uudyok sa iyo na kumilos muli. Maging ang iyong mood ay bumubuti dahil ang tamang antas ng potassium ay nagpapakalma sa nervous system na binabawasan ang tensyon mula sa loob. Ang potassium ay hindi gumagana ng mag-isa. Ito ay bahagi ng masalimuot na electrical network na nagpapanatiling buhay sa iyong katawan na patuloy na nagbabalanse laban sa sodium at nakikipagtulungan sa magnesium upang suportahan ang malusog na sirkulasyon. Kapag ang tatlong iyon ay magkakasabay, mararamdaman mo ito. Ang iyong katawan ay muling umuugong sa enerhiya. Ngunit may isa pang mineral na nagdadala ng ganap na naiibang dimensyon sa kuwentong ito. Hindi lamang nito naaapektuhan ang daloy ng iyong dugo. Pinagniningas nito ang iyong pagnanasa, ang iyong lakas, at ang mismong pakiramdam mo ng pagkalalaki. Ito ang mineral ng sigla. At para sa mga lalaking higit 50 anyos, ito ay talagang mahalaga. Tuklasin natin iyan sa susunod. Section 6. Zinc, ang mineral ng bitalidad. Sa tuwing pinag-uusapan ko ang zinc, nakikita ko ang isang kislap ng pagkilala sa mga mata ng mga lalaki. Narinig na nila ito dati. Marahil sa isang komersyal, marahil mula sa isang bote ng supplement, ngunit iilan lamang ang tunay na nakauunawa kung gaano kahalaga ang mineral na ito sa kalusugan ng isang lalaki, lalo na pagkatapos ng edad 50. Ang zinc ay hindi lamang isa pang sustansya. Ito ang dugo ng sigla ng lalaki. Ito ang tahimik na puwersa sa likod ng testosterone, enerhiya, at ang uri ng lakas na nagpaparamdam sa iyo na buhay. May tiwala, at may kakayahan. Kung walang sapat na zinc, kahit na ang pinakamahusay na dieta, hydration, at ehersisyo, ay hindi lubos na maibabalik ang kislap na dati mong nararamdaman ng natural noong kabataan mo. Naaalala ko ang pagkakakilala kay Miguel, isang 69 taong gulang na retiradong guro, na nagsabi sa akin, "Doc, parang nawala na ang ningas ko. Hindi lang enerhiya ang tinutukoy niya. Lahat ang ibig niyang sabihin, ang kanyang motibasyon, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang intimacy, lahat ay tila kumupas. Ang kanyang mga resulta sa laboratorio ay nagsabi sa akin kung ano mismo ang aking pinaghihinalaan. Ang kanyang mga antas ng testosterone ay bumagsak ng malayo sa malusog na saklaw, at ang kanyang mga antas ng zinc ay halos wala na. Hindi sa hindi na kayang gumawa ng testosterone ng kanyang katawan. Wala lang itong hilaw na materyal para gawin ito. Ang zinc ang materyal na iyon, ang pundasyon ng produksyon ng male hormone. Kapag mababa ka sa zinc, ang pabrika ng testosterone ng iyong katawan ay halos humihinto, at mayroon itong mga epekto sa bawat bahagi ng iyong buhay. Tumutulong ang zinc na i-regulate hindi lamang ang testosterone,
kundi pati na rin ang mga enzyme na namamahala sa kalusugan ng sperm, pag-andar ng prostate, at maging ang balanse ng mood. Iyon ang dahilan kung bakit ang mababang antas ng zinc ay madalas na nauugnay sa pagkapagod, mababang libido, at depresyon sa mga mas nakatatandang lalaki. Ngunit may isa pang layer sa kuwentong ito na hindi napapansin ng karamihan. Pinapalakas din ng zinc ang iyong immune system. Isa ito sa iilang mineral na tumutulong sa mga white blood cell na makipag-ugnayan at dumami ng epektibo na nagbibigay sa iyong katawan ng depensa na kailangan nito upang labanan ang sakit at mas mabilis na gumaling. Habang tumatanda ka, lalo itong nagiging kritikal. Ang isang malakas na immune system ay hindi lamang nag-iingat sa iyo mula sa pagkakasakit. Pinoprotektahan nito ang iyong puso, ang iyong utak, at ang iyong pangkalahatang sigla. Ang mahirap na bahagi ay ang zinc ay kilalang mahirap i-absorb, lalo na mula sa pagkain lamang. Maraming lalaki ang umiinom ng mga tableta ng zinc, ngunit madalas na nasisira at nawawala ng katawan ang malaking bahagi bago pa man ito makarating sa daluyan ng dugo. Iyon ang dahilan kung bakit karaniwan kong inirerekomenda ang isang dekalidad na liquid zinc supplement. Ilang patak lamang na hinalo sa iyong tubig isang beses sa isang araw. Mabilis itong naa-absorb, nilalampasan ang mga hadlang sa pagtunaw at direktang pumapasok sa iyong sistema kung saan ito pinakakailangan. Sa loob ng ilang linggo, karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ng banayad ngunit hindi maikakailang mga pagbabago. Mas maraming enerhiya sa umaga, mas matatag na mood, mas mahusay na focus, at isang kapansin-pansing pagtaas sa pisikal na pagganap at kumpiyansa. Kapag naibalik ang mga antas ng zinc, natural na nagsisimulang tumaas ang testosterone at bumubuti ang daloy ng iyong dugo habang ang iyong katawan ay nagiging mas tumutugon sa mga hormonal signal na iyon. Ang pagkakaiba ay malalim. Para kang muling itinaas ang dimmer switch sa iyong panloob na enerhiya. Mas maliwanag ang pakiramdam ng mga kulay ng buhay. Bumabalik ang iyong motibasyon at ang lalaking akala mo ay matagal nang nawala ay nagsisimulang muling lumitaw. Ngunit ito ang nagpapanginig sa zinc. Hindi ito gumagana ng mag-isa. Nakikipag-ugnayan ito sa bawat iba pang mineral na tinalakay natin. Magnesium para sa pag-relax ng kalamnan, sodium at potassium para sa balanse ng likido, at iron para sa transportasyon ng oxygen. Sama-sama, lumilikha sila ng isang web ng sigla na nagpapanatiling buhay at umuunlad sa iyong buong sistema. At ang huling iyon, ang iron, ay gumaganap ng isang partikular na makapangyarihang papel dahil habang ibinabalik ng zinc ang apoy, ang iron ang nagdadala ng oxygen na nagpapanatili sa apoy na iyon na nagliliyab. At kapag hindi makapaghatid ng sapat na oxygen ang iyong dugo, kahit na ang pinakamalakas na kislap, ay nagsisimulang kumupas. Kaya sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang elemento na nagpapanatili sa iyong enerhiya na matatag, ang iyong isip na matalas, at ang iyong dugo na puno ng buhay, ang kumukumpleto sa buong kwentong ito ng sirkulasyon at lakas. Section 7. Iron, ang tagapagdala ng oxygen ng buhay. Mayroong isang bagay na parang tula tungkol sa iron. Ito ang elemento na nagbibigay sa dugo ng malalim na pulang kulay nito. Ang mineral na nagiging buhay sa oxygen mismo. Sa tuwing tumitibok ang iyong puso, nagpapadala ito ng dugong mayaman sa oxygen sa bawat sulok ng iyong katawan. Ang iyong mga kalamnan, ang iyong utak, ang iyong puso, at maging ang mga pinakapribadong bahagi na tumutukoy sa sigla ng lalaki. At sa gitna ng prosesong iyon ay nakaupo ang iron na nakakabit sa loob ng hemoglobin na nagdadala ng oxygen na parang isang delivery truck na hindi humihinto sa paggalaw. Kung walang sapat na iron, bumabagal ang paghahatid na iyon at ang buhay ay nagsisimulang maging mas madilim. Mas kaunting enerhiya, mas kaunting kalinawan, mas kaunting pagnanasa. Naaalala ko ang isang lalaki, si Ramon, isang 74 taong gulang na retiradong opisyal ng Navy na laging ipinagmamalaki ang kanyang tibay. Ngunit isang araw ay naupo siya sa tapat ko at sinabing, "Doc, hindi ko maintindihan. Pareho lang naman ang ruta ng paglalakad ko tuwing umaga, pero nitong huli parang kinakapos ako ng hininga." Medyo maputla ang kanyang balat. Mas mapurol ang kanyang mga mata kaysa karaniwan. Isang mabilis na pagsusuri sa dugo ang nagkumpirma nito.
Mababa ang kanyang hemoglobin at halos wala ng laman ang kanyang mga reserba ng iron. Hindi siya may sakit. Hindi siya tamad. Tumatakbo siya sa usok dahil hindi lang kayang magdala ng sapat na oxygen ng kanyang katawan. Ang kakulangan sa iron ay hindi bigla ang dumarating. Ito ay tahimik na pumapasok sa loob ng maraming taon ng bahagyang pagkawala ng dugo, mahinang pagsipsip o kahit na sobrang hydration sa simpleng tubig na nagtatanggal ng mga mineral nang mas mabilis kaysa sa kayang palitan ng iyong katawan. Para sa mga lalaking higit 50 anyos, maaari itong magpakita bilang hindi maipaliwanag na pagkapagod, kakapusan sa hininga, maputlang balat, o kawalan ng focus. Maaari mong mapansin na mas malamig ang pakiramdam ng iyong mga kamay at paa, kumukupas ang iyong tibay, o ang iyong mga ehersisyo ay nag-iiwan sa iyo na mas pagod kaysa masigla. Ito ay lahat ng mga senyales na hindi sapat ang daladalang oxygen ng iyong dugo upang mapanatiling umuunlad ang iyong mga selyula. Ngunit heto ang bagay. Kapag napunan mo ng maayos ang iron, ang epekto ay parang pag-recharge sa bawat selyula sa iyong katawan. Bigla, nanunumbalik ang yaman ng iyong dugo. Muling dumadaloy ng maayos ang oxygen. Ang iyong mga kalamnan ay tumutugon ng may lakas. Lumilinaw ang iyong isip at ang iyong enerhiya ay nararamdamang matatag at hindi panandalian. Hindi ito ang nanginginig na enerhiya ng kapeina o asukal. Mas malalim ito. Ito ang uri ng sigla na nagbibigay daan sa iyo na gumising na handang kumilos, mag-isip, mabuhay. Gayunpaman, kailangan ng pag-iingat sa paghawak ng iron. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng anumang supplement ng iron na makikita mo sa isang tindahan. Ang sobrang iron ay maaaring makasama, lalo na kung naipon ito sa iyong mga organo. Iyon ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, magpa-test muna bago mag-supplement. Kung kumpirmahin ng iyong doktor na mababa ka sa iron o hemoglobin, ang pinakamahusay na paraan upang maibalik ito ay sa pamamagitan ng banayad at madaling maabsorb na mga anyo. Liquid iron o iron bisglycinate na iniinom sa maliliit na dosis kasama ng bitamina C upang mapalakas ang pagsipsip. Ang paghahalo ng liquid iron supplement sa tubig ay hindi lamang nagpapahusay sa pag-absorb nito, ngunit tumutulong din na mas mahusay na ipamahagi ang oxygen sa iyong buong sistema. Sa loob ng ilang linggo, madalas mong mararamdaman ang pagkakaiba. Mas matatag na paghinga, mas maraming enerhiya, mas matalas na focus, at maging ang pinabuting daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Ang iron ay hindi lamang tumutulong sa iyo na kumilos, tinutulungan ka nitong maramdamang buhay dahil ang bawat tibok ng puso, bawat pag-iisip, bawat matalik na sandali ay nakasalalay sa paghahatid ng oxygen. At kapag malayang dumadaloy ang oxygen, sumusunod ang lahat. Ang iyong kumpiyansa, ang iyong tibay, ang iyong pagnanasa. Ito ang pundasyon ng pakiramdam na malakas at may kakayahan sa anumang edad. Kapag ang iyong magnesium, sodium, potassium, zinc at iron ay nasa balanse, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Nagiging functional ang iyong hydration. Nagiging mahusay ang iyong sirkulasyon. Ang sistemang elektrikal ng iyong katawan ay umuugong sa perpektong ritmo muli. At ang iyong sigla ay bumabalik, hindi sa mga pagsabog, kundi sa isang matatag at pangmatagalang daloy na nagdadala sa iyo sa bawat araw na may kalinawan at layunin. Nakakita ako ng mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na nabawi ang enerhiya na akala nila ay tuluyan ng nawala sa pamamagitan lamang ng pagpapanumbalik ng mga mineral na tahimik na ninanakaw ng pagtanda. Hindi nila kailangan ng mga kakaibang tableta o komplikadong mga rehimen, kundi ang mga tamang mineral lamang sa kanilang tubig araw-araw. Dahil hindi lamang ito tungkol sa hydration. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng puwersa ng buhay na dumadaloy sa iyo, ang daloy ng enerhiya, oxygen, at lakas na tumutukoy kung ano ang tunay na kahulugan ng pakiramdam na buhay. At ngayong nauunawaan mo na kung paano nagtutulungan ang mga mineral na ito upang baguhin ang daloy ng iyong dugo, may isa pa akong gustong marinig mo. Isang huling mensahe tungkol sa kung paano dalhin ang lahat ng ito sa iyong pang-araw-araw na gawain at maramdaman ang mga resulta ng mas mabilis kaysa sa iyong naiisip. Pagsama-samahin natin ang lahat sa konklusyon. At maniwala ka sa akin.
hindi mo gugustuhing makaligtaan ito. Konklusyon. Baguhin ang iyong tubig. Baguhin ang iyong buhay. Kapag binabalikan ko ang mga dekada na ginugol ko sa paggamot sa mga lalaki, sa kanilang 50s, 60s, at higit pa, may isang katotohanan na patuloy na nagpapakita. Ang sigla ay hindi kumukupas dahil tayo ay tumatanda. Kumukupas ito dahil tumitigil tayo sa pagbibigay sa katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito upang gumana tulad ng dati. At ang pinakasimple at pinakanapapabayaang lugar upang simulan ang pagpapanumbalik ng siglang iyon ay sa isang bagay na kasing karaniwan ng tubig. Ngunit kapag naunawaan mo na kung paano binabago ng mga mineral ang simpleng tubig upang maging gasolina para sa buhay, hindi na ito karaniwan. Ito ay nagiging gamot. Isipin mo kung ano ang ating tinalakay. Magnesium, ang dakilang tagapag-relax, binubuksan ang iyong mga ugat at pinapakalma ang tensyon na pumipigil sa daloy ng iyong dugo. Sodium, ang hindi nauunawa ang bida, tinutulungan ang iyong katawan na panatilihin ang hydration upang ang bawat paghigop ng tubig ay tunay na nagpapalusog sa iyong mga selula sa halip na dumaan lamang. Potassium, ang tagabalanse, pinapanatiling matatag ang tibok ng iyong puso at ang iyong presyon ng dugo na tinitiyak na ang iyong sirkulasyon ay dumadaloy sa perpektong ritmo. Zinc, ang mineral ng sigla, muling pinagniningas ang enerhiyang panlalaki na nagpaparamdam sa iyo na malakas, may tiwala, at buhay. At iron, ang tagapagdala ng oxygen, binibigyan ng lakas ang iyong dugo, na naghahatid ng hangin na kailangan ng iyong mga selula upang mag-isip ng malinaw, kumilos ng malaya, at gumanap ng may pagnanasa. Ang bawat isa sa mga mineral na ito ay may papel na ginagampanan ng mag-isa, ngunit kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang bagay na pambihira. Ibinabalik nila ang natural na electrical harmony ng katawan, ang parehong kislap ng buhay na mayroon kailang dekada na ang nakalipas. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga lalaking nagsisimulang magdagdag ng mga mineral sa kanilang tubig ay madalas na inilalarawan ang pagbabago bilang muling paggising. Lumalawak ang kanilang isipan, tumataas ang kanilang enerhiya, dumadaloy ang kanilang dugo, at nagsisimula silang makaramdam hindi lamang na hydrated, kundi buhay. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang 70s na nabawi ang lakas at kumpiyansa na akala nila ay tuluyan ng nawala. Hindi sa pamamagitan ng mga sukdulang dieta, hindi sa pamamagitan ng walang katapusang mga gamot, kundi sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho. Isang baso ng mineralized water sa bawat pagkakataon. Ito ang uri ng pagbabago na tahimik na nabubuo, tulad ng pagsikat ng araw hanggang sa isang araw, ay mapagtanto mong mas matalas ka, mas kalmado, at mas malakas kaysa sa mga nakaraang taon. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan, ng kung ano ang matagal nang nawawala dito. Kaya, heto ang hamon ko sa iyo. Sa susunod na tren linggo, baguhin mo ang iyong tubig. Idagdag ang kurot na iyon ng unrefined salt, ang scoop na iyon ng magnesium powder, ang patak na iyon ng zinc, o ang dampi na iyon ng potassium blend. Anumang kombinasyon na nararamdaman mong tama para sa iyong mga pangangailangan. Uminom ng may layunin, hindi dahil sa ugali, dahil ang bawat paghigop ay may kapangyarihang kargahan ang iyong mga selula, buksan ang iyong mga daluyan ng dugo, at ibalik ang oxygen sa iyong katawan. Ipinapangako ko ito sa iyo. Kung mananatili kang pare-pareho, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Magiging mas magaan ang iyong mga umaga, mas malinaw ang iyong mga iniisip, mas malakas ang iyong sirkulasyon. Titingin ka sa salamin at makikita mo hindi lamang isang matandang lalaki, kundi isang lalaking na bago. Isang lalaking naaalala pa ng katawan kung paano umunlad. Ang tubig lamang ay nagpapanatili ng buhay, ngunit ang tubig na may mga mineral ay nagpapalakas nito. Ginagawa nitong pagpapagaling ang hydration, pagpapanibago ang pagtanda, at bawat tibok ng puso ay isang paalala na ang sigla ay hindi para sa mga bata lamang. At kung magsisimula ka ngayon, ang iyong sarili sa hinaharap, mas malakas, mas matalas, mas buhay, ay magpapasalamat sa iyo tuwing umaga. Para sa simpleng desisyon na ginawa mong hindi na uminom ng simpleng tubig muli. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyo, kung nakaramdam ka kahit isang kislap ng pag-asa,
enerhiya, o inspirasyon, huwag itong sarilinin. Pindutin ang like button ngayon din. Dahil ang bawat pag-click ay tumutulong sa mensaheng ito na maabot ang isa pang lalaki na maaaring tahimik na nakikipaglaban sa parehong mga hamon na iyong hinarap. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sinumang higit sa 50 na nararapat na makaramdam na malakas, may tiwala, at puno ng buhay muli. At gusto kong marinig mula sa iyo ng personal. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling mineral ang sisimulan mong idagdag sa iyong tubig ngayon. Ang iyong kuwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na gawin ang unang hakbang kung naniniwala ka sa misyon na tulungan ang mga lalaki na mabawi ang kanilang kalusugan ng natural, isaalang-alang ang pag-donate upang suportahan ang channel. Bawat kontribusyon ay direktang napupunta sa paglikha ng mas maraming nilalamang pangkalusugan na nakapagpapabago ng buhay na ginawa para sa iyo. Manatiling malakas, manatiling hydrated, at magkita-kita tayo sa susunod na video.